Ang mga known issue nito sa keso kasi kapag umaandar ka, tahimik to, di ba? Yung may lumalangit-ngit dito sa ilalim, langit-ngit yun ng kalawang eh. Ngayon, ang tawag na ito, ang suspecha nila yung mga iba, ito daw yung center stand. So ginawa ko, nilagyan ko siya ng nilagyan ko ng grasa. So yun, ito grasa yan dito, tsaka grasa dito. Ganun din sa kabila, hindi ko pa natetest, so malalaman ko yung bukas. Kabilaan yan, tayo sa kabila. Ayan, ito talaga sumasaya dyan. Ito sumasayad to kasi ito medyo na eh, yun na tawag nito, nagasgas na yan. So nalagyan ko ng grasa, tinanggal ko yung tornilyo. Yan, may parang washer yan sa loob eh, nalagyan ko ng grasa. So update ko kayo kung nawala yung langit-ngit, kasi sobrang tahimik nga naman nito. Yun lang marinig mo yung langit-ngit. Pangalawa, yung pasahero ko, kapag si teacher nangangalay pag dito umaapak. So nagpa-custom ako kay John sa IT Solution. Ito ginawa niya, ito custom talaga to, fabricated to. Pakita ko muna yung original na ginawa niya. Ito, bumili lang kami ng dapat dito kasi ikakabit kasi merong tornilyo kaming ginawa dito sa loob. Kaya lang pag naglalakad ako sa traffic, pag hindi dito yung paa ni teacher tapos nakabuka ka siya, sumasabit sa legs ko. So delikado, pwede ako matisod. Kaya kako dapat iatras. So inatras namin dito. Ito medyo malapit ng masolusyonan, medyo malapit na sa solution to. Ang problema, number 1, malambot yan lambot. Although reinforced na yan, wala kasi makapitan ng matibay-tibay eh. Ayaw namin i-welding dun sa may frame kasi mawawala integrity ng frame. Kaya dito lang kami sa non-frame nag-welding. Actually nag-bolt lang kami somewhere dyan yun. Binolt lang tapos winelding. Yung welding dun lang sa binolt, kaya medyo nag-ano siya. Tapos yung nakuha namin, kasi yun lang available sa shop, hindi siya katibay, manipis lang pala to. Nung piniwersa ko, nabali ko. Yan, tsaka medyo protruding din kasi to eh. Yan, tsaka kaya ginawa ko, ito kasi nang binili ko to, yung extra apakan. Yung pangkabit niya, ito actually sa step nut. Yan. So ginamit ko yung isa. Yan, so nagbarena na lang ako. Ito, pinarena ko sa likod. Yan. Yan, pinalusot ko yung bakal, yung tornilyo, yung allen. Lagyan ko lang ng nut para pinaka-washer niya. Tapos tagos yan dito. Yan, tagos yan sa loob. Ito, baligtad. Kasi ang talagang build nito is dapat ito patayo. Ibig sabihin, ito pa ganun. Wala pa akong way eh. Sa ngayon pa lang yung solution na naisip ko. At least may maapakan pa rin kahit pa paano, pansamantagal. Kasi dapat ito yung apakan eh, ito yung groove eh. Ito yung may ipin eh. Kaya ito muna pansamantagal kasi nga nabali ko yung nandito. Yan, yung Frankenstein solution. And then ito na si teacher dito na nagkakapasa siya rito, itong bakal na to. Baka i-email ko or i-text ko i-chat ko si Mono, pangalan nito, DC Mono Rack, na baka i-cut ko to dito. I-cut ko siya dito. Tapos i-shape ko na lang siyang paganyan. Ganon. Yan. Para ito hindi masakit. Tumatama kasi sa legs ni teacher to. Ito. Kakaroon siya ng pasa. Naupuan niya yan eh. Napapersa niya legs niya dyan. Kaya inisip ko baka naman pwedeng putulang ko dito tapos bilugin ko to. Para at least, kung di ko man bilugin, medyo iganon ko pa. Ang importante, hindi maano yung integrity ng tibay nito. Baka siguro dito lang, medyo bilugin ko lang dito. Baka yung pwede. Tatanong ko lang sa DC Monorack.
Tapos ito nga, ito merong fan. Wala tong fan originally. Ito pinalagyan namin ng fan. Nilagyan namin ni pinalagay ko kay IT Solution, kay John. Malakas tong fan na to. Buksan natin automatic yan pag in-on. Yan. Pag in-on, yan dito meron yung switch. Hindi naman automatic pala. Pinalagyan ko ng switch kasi minsan nagcha-charge lang ako, nakaupo lang ako. Yan, pwedeng i-on off. Ayan, naka-on na yan. Naka-on na yan, maririnig mo. Ngayon, merong maingay na ganito. Gusto sana namin gano'n para pag umaandar ka, may naglalakad na hindi ka pansin kahit na ilaw na o sa araw hindi ka pansin, maririnig nyo lang parating ka. Well, ito yung available, so sa wala tapos umiinit pa rin, kaya ang ginawa ko, ang plano namin, maglalagay ng perforations dito, butas-butas para mag-escape yung hangin. So, dati maliliit yung butas yan, medyo nilakihan ko ngayon. Kabilaan yan dito. Ito medyo nilakihan ko rin yung butas. Ito yung wire. Pag nung nagpalit ako ng gulong, ito, pinalitan ko yan. Gulong na yan. Yan na yung kapalit. Yung wire na to, yan, i-disconnect yan dito. Yan, ilalabas yan. Napakaliit ng butas nito dati. Ngayon, medyo nilakihan ko rin. So far yun lang tapos syempre dadala na ako ng basic tools, syempre charger, extension, basic tools lang like screwdriver, basahan, syempre pag nag-troubleshoot ka sa daan, yung screwdriver, kaya never pa ako nasiraan sa daan, pero you never know, siguro pinaka worst case scenario yung maflatan, so kailangan may tools pa rin. So ito yung mga tools na kailangan ko. So, may set na ako ng socket wrench. Yan mga baong ko. Basic tools lang yan. Yan lang. So bukas pupunta ako kay JR Cambaog sa Bulacan para mapatono ito. Kasi nga nag-upgrade na ako ng battery. Nagpalit na ako ng gulong. Tapos baka may kailangan itono dito sa controller. So we'll find out bukas, update ko kayo. So yun lang. So far so good. See you tomorrow.